Yon, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay September 27, 2025. Si Secretary Vince Dizon, sobrang stress na talaga sa laki po ng problema dito po sa DPWH. Yung pagbabago po ng kanyang itsura, parang nakakaawa, ano? Pero dito po natin makikita ang tunay na pagmamalasakit ng tao pong ito na pinagkatiwalaan ng ating Pangulo para labanan ng korupsyon. Diyan po sa departamento na napaka-korap, punong-puno ng balasubas. Bago tayo magpatuloy, inaanyayahan ko po kayo na sana mamayang alas 10 po ng gabi, Pilipinas time, bibisita po tayo sa channel ni Banat Boy. Kwentuhan at sigurado tatawa kayo sapagkat komedyante po itong si Banat Boy. Kaya sana makita-kita po tayo mamaya alas 10 po ng gabi sa kanyang YouTube channel. Nakapin po ang link diyan po sa chat area at makipagtalastasan po tayo. Kahit kami ang nasa taas, nandyan kayo sa baba, tingin ko naman ini-entertain ni Banat Boy yung mga mensahe habang nagla-live streaming nga po. Pero syempre, meron pong mainit na balita bago tayo pumunta dito kay Secretary Vince Dizon. Ito po ay may kaugnayan sa pinapakalat po ng defense team sa pangunguna po nitong si Nicolas Kopman. Ang defense team po na ito ni Rodrigo Duterte ay pinalalabas na ang ating gobyerno daw po ay hindi tumututol sa interim release ni Rodrigo Duterte. Sa katunayan, ito po yung naging balita kanina sa News 5 Facebook page. Without objection, ipinaalam ni British Israel lawyer Nicolas Kopman, legal counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court na hindi umano tumututol ang gobyerno ng Pilipinas sa interim release ng kanyang kliyente. Sa isang piling sa ICC Pre-Trial Chamber 1, binanggit niya ang pahayag ni Palace Press Officer Claire Castro sa isang media conference nitong Miyerkules, September 24, natatalima ang Marcos administration sa magiging hatol ng korte ukol sa pansamantalang paglaya ni Duterte. Nahaharap si Duterte sa 3 count ng murder sa kasong crime against humanity, kaugnay ng madugong war on drugs na ikinasawi ng nasa 30,000 katao ayon sa mga human rights group. Ipinagpaliban ng International Tribunal ang kanyang confirmation of charges noong September 23 kasunod ng apela ni Kopman dahil unfit na umano siya. Tinuligsa ito ng Office of the Prosecutor at mga biktima dahil sa magkakasalungat na pahayag ng kampo ni Duterte hinggil sa tunay na kondisyon. Alam nyo po mga tol, sa unang sulya pa lamang, talagang tinatanga nito pong si Nicolas Kopman ng mga Pilipino. Ang problema, may mga nagpapakatanga naman, naniniwala sa kanya. Malinaw po ang naging pahayag ni Secretary o Undersecretary Claire Castro na tatalima po ang gobyernong ito sa maaaring maging desisyon ng korte. Hindi po ibig sabihin nun pumapayag ang gobyernong ito na i-interim release si Rodrigo Duterte. Ito na nga po ang balita, kaugnay po niya, nag-react na po ang palasyo. Duterte lawyer twisted facts in request for interim release. Basahin po natin ang balita. Malacanang on Saturday called out the lead defense counsel of former President Rodrigo Duterte for allegedly distorting facts in relation to the detained leader's request for an interim release from custody of the International Criminal Court. Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro spoke on the matter with regard to the latest filing of lawyer Nicolas Kopman to the ICC Pre-Trial Chamber 1, which provided that the Philippine government appears willing to accept a decision that would allow the former president temporary liberty while he faces charges related to his war on drugs. Kopman cited Castro's statements during a press conference on Wednesday, wherein she also said Vice President Sara Duterte's foreign trips appear to be bearing fruit. In her response, however, Castro said Attorney Kopman appears to have mastered the art of twisting some facts. He had done this action before when he asserted that the ICC prosecutor had no objection with former President Duterte's request for an interim release. However, after the ICC prosecutor filed an opposition, it was revealed to be his false allegation. Kaya dito mga tol, makikita ninyo ang history sa pagsisinungaling o pagbabaluktot ng katotohanan nito pong si Nicolas Kopman. Hindi po pumapayag ang gobyernong ito sa interim release ni Rodrigo Duterte.
ang sinasabi po ng Malacanang through Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ay kung anuman ang maging desisyon ng korte, ito po ay igagalang ng ating gobyerno. Castro maintained that while the Philippine government had nothing to do with Duterte's trial before the ICC, including his request for an interim release, it will nevertheless respect whatever will be the International Tribunal's decision. Ang linaw-linaw nun mga tol, kaya hindi dapat binabaluktot ang katotohanan. Kung gusto nyo talaga ng katotohanan, lalong-lalo na sa mga naniniwala po dito kay Rodrigo Duterte, wag po kayong sorry for this word, katanga ha, no? I-evaluate ninyo yung mga pangyayari. Meron ako nakikita kumakalat sa Facebook, nagiging makajos pa itong mga Duterte supporter. God is good daw. FPRRD granted interim release. Nak ng teteng na yun, no? Kaya inaasar tuloy kayo ni Senador Antonio Trillanes Tingnan niyo yung post ni Senador Antonio Trillanes, former senator. Sabi niya 2 hours ago, meron pong picture na kasama, relax lang po, nasa loob pa si Dutz, naghahanap buhay lang ang abogado niya. Hindi ko po alam kung ito pong photograph na ito ay bago o nandun talaga siya ngayon sa Netherlands. Pero dito makikita natin na ito ay pagpapakita lamang ng kumpiyansa sa parte ni Antonio Trillanes na mukhang malabo talagang mabigyan po ng interim release itong si Rodrigo Duterte. Kahit ito po ay sinasabi nila, dumadanas na daw po ng mga seryosong kalagayang pang kalusugan. Actually, may statement si Sara Duterte. Binasa ko pero hindi na po natin pag-uusapan dito. Hanggat maaari kasi iniiwasan ko na siyang itopic except doon sa 3 concern natin sa kanya. Yung disbarment, yung impeachment, at saka yung kanyang criminal liability if ever. Pero other than that, ayoko na pong i-entertain sa ating channel, pero kung mamabutihin mamaya ni Banat Boy na pag-usapan, di pag-usapan po natin. Pero dito po sa ating channel, hindi na po natin yan pag-uusapan pa dahil kahit sabihin po natin na negatibo yung pagtingin ng mga manonood po natin, still publicity pa rin po yan kay Sara Duterte at makakatulong pa rin yan sa kanyang kandidatura sa darating po na 2028 sa pagka-presidente. Sigurado, ako'y nakakasigurado na si Sara Duterte tatakbo po yan sa pagka-presidente. Kaya dapat, wag po natin bigyan ng platform para po mapag-usapan siya. Hanggat maaari, ang pag-usapan lamang natin sa kanya yung katotohanan na siya ay maaaring madisbar, na siya ay maaaring maging guilty sa impeachment complaint laban sa kanya at maaaring maging guilty din sa criminal violations or violations of law na kanyang nagawa di umano sa mga nakalipas po na panahon. Ituloy ko po yung binabasa po nating balita dito. Again, with emphasis, we want to be clear that the Marcos Jr. administration is not privy and has no hand to the former President Duterte's ongoing trial before ICC, particularly his request for interim release. However, as part of the legal process, no matter what the ICC decides, we will still respect it. Ang linaw-linaw po Huwag niyong baluktutin ang katotohanan, mga Duterte supporters, vloggers, at lalong-lalo na ikaw, Attorney Nicolas Kopman. Huwag mong niloloko ang mga Pilipino. Ang layo-layo mo rito sa Pilipinas, binabayaran ka ng mga Duterte. Sila na lang ang lokohin mo. Huwag na po kaming mga Pilipino. Ngayon, dako na po tayo dito po sa ating topic. Ako'y mixed emotion nang makita ko po ang viral photo na ito ng ating magaling na kalihim ng DPWH na dati pong naging kalihim ng DOTR. At tingnan nyo naman po mga tol yung itsura dito ni Secretary Vince Dizon. Guwapito Talagang nakita namin ito sa Shangri-La Hotel Pero hindi ko na in-approach na batiin pa o magpapansin sa kanya basta tiningnan ko na lang siya. Guwapito sa personal ito. Hindi ganun kataas. Ang katawan niya ganyan as is, hindi malaki, hindi rin naman masyadong payat. Tingnan niyo naman yung itsura niya sa right, 'di ba mga tol? Stress na stress si Secretary Vince Dizon kaya nauunawaan ko kung talagang namura niya na yung isang DPWH engineer Sabi niya doon, PI mo. Bakit binayaran mo? Minura niya talaga harap-harapan sa galit na nitong si Secretary Vince Dizon. At dito nga po, itong photograph na to, viral na viral po ito nitong nakaraang araw, ngunit ngayon lamang po natin pinag-usapan. Ito nga po ay nakapost sa Pinoy Secret Files.
pagbabago sa itsura ni Vince Dizon as DPWH Secretary, agaw pansin, hindi nakaligtas sa mata ng netizens ang malaking pagbabago sa itsura ni Vince Dizon. Ito'y dahil umano sa labis na pagkaka-stress sa nangyayaring issue sa bansang Pilipinas, lalo na ang harap-harapang pagnanakaw ng mga kurap. Ramdam ng netizens ang stress na dulot ng mga kurap, lalong-lalo na kay DPWH Secretary Vince Dizon. Kaya mga tol, suportahan po natin ang effort na ipinapakita nito pong si Secretary Dizon sa paanong kaparaanan. Siyempre, sa pagpapalagana po ng mga impormasyon na may kaugnayan po dito sa flood control project anomalies po na ito. Sila po yung nasa ground, sila yung humahanap, kumakalap, at nag-iimbestiga para po mapapanagot itong mga nasa likod ng pagnanakaw na ito sa pera ng taong bayan. Kaya ang magagawa na lamang po natin ay i-amplify yung mensahe. Kapag ka nakakapanood po tayo ng mga balita o vlogs o kung mga panulat na babasa po natin, i-relay po natin sa ating mga kakilala. Ako mapalad dahil meron akong platform na nagagamit at na-relay ko sa ating mga manunood. Ganun pa man, kayo pong mga manunood, i-relay po ninyo sa inyong mga pamilya kung gaano po binabalasubas ng mga taong gobyerno na ito ang pera po natin. Partikular ito pong mga DPWH public official, hindi man lahat pero napakarami po nila, at saka ang mga tiwaling mambabatas. Sana sooner or later mapapanagot ang mga ito at sana sooner or later makita nila si Satanas. Masamaan man yung akin nabanggit pero siguro karapat-dapat lamang sa mga tao na ito dahil hindi lamang po nila tayo ninanakawan, sinisira po nila ang kinabukasan ng ating mga anak at ng ating mga maaaring maging kaapu-apuhan. Biruin ninyo kung hindi po dahil sa ating Pangulong Bongbong Marcos, kung hindi po ito inilantad ng ating Pangulo, patuloy lamang magtatamasa ang mga balasubas na ito sa ating gobyerno. Ngayon, pakinggan po natin ang naging press conference last September 24 ni Secretary Vince Dizon. Sa unang bahagi nga po nito o yung parte ng press conference na ito na inilagay na lamang sa unahang bahagi ng video na ito, tinanong po siya kung siya po ba ay kaya pa. Pakinggan po ninyo ang sagot na pabiro nito pong si Secretary Dizon. Eh, tatanong ko lang po sana, Secretary, kung kaya pa ba? Tatanungin niyo ako, hindi na. Pero ano, what choice do I have, right? What choice do I have? No choice. Medyo, parang maintindihan natin kung anong sinusubukan namin gawin dito. Kasi, aaminin ko sa inyong lahat, talagang habang tumatagal akong nakaupo dito sa... Laki ng tinanda niya, mga tol. Parang lalong namuti yung buhok eh. Baka wala nang panahon para mag-ayos sa sarili itong si Secretary Dizon. Dahil grabe talaga sa bawat lugar na pupuntahan nila. Nandyan po ang kaliwat kanang kontrobersiya, flood control, substandard projects o masaklap, ghost project pa. DPWH, talagang araw-araw na lang parang may bagong mga nadidiscover dito at lumalaki yung ating mga nakikitang mga problema. So kailangan talaga, base na rin sa direktiba ng Pangulo natin ng cleansing from top to bottom, kailangan talaga gawin nating very systematic itong ating gagawin dito. No? Dahil para sa akin, medyo kahit paano naman may... Sabi ni B3 Benser ba yan? Sana maimbestigahan yung 1 billion garage na may 8 luxury cars ng isang public official sa probinsya. Sana po actually ito po yan napanood ko po yan nitong nakaraang gabi sa balita ng Billionario News Channel. At total, binanggit mo, marapati na po nating isingit dito po sa ating programa. Ito ay isang gobernador sa Mindanao. At yung kanyang bahay ay naglalaman o yung garahe ng kanyang bahay ay naglalaman po ng samot-saring mga luxury cars, no? At kung susumahin, malamang sa malamang daang milyon po ang halaga nun. Ngunit hindi ko makita yung video sa Billionario News Channel ko po napanood yun Sandali lamang po At hindi ko makita bigla. Pero singit natin mga tol. Puntahan natin yung mismong channel. Billionario News Channel. Ang tinutukoy po dito ay si Congressman, now Governor yata, Pimentel, Kung hindi ako nagkakamali. Kung mali ako, i-correct po natin, Pero nandito naman po yan sa balita. Hanapin lamang natin at hindi ko makita. Saan nababanda yon? Nakikinig kasi ako naglakad ako kanina. Habang naglalakad ako, nakikinig ako ng music
Kaya ginagamit ko itong YouTube ko para walang walang ads, no? Tuloy-tuloy lang yung play ng kanta. Kaya natabunan yung history ng mga pinapanood ko. Okay? Sayang, di ko makita. Unfortunately, di ko makita hindi ko kasi maalala yung title. Nakita ko lamang na merong isang gobernador, katulad ng binanggit po ng manonood natin, na binuko. Parang hindi naman binukong sinadya. Siguro hindi sinasadya, wala naman sigurong iniisip na masama yung tao, yung gumawa ng kanyang garahe, pinlex pa nila doon sa kanilang programa at sinabi nila doon na gusto mo bang magkaroon ng kotse na ganito? Ang tinutukoy yung mga mamahaling kotse. Pasensya na mga tol, hindi ko makita. Basta ang konteksto po noon, may nagpagawa na public official ng kanyang bahay, particular yung garahe, na ang ganda ng pagkakagawa. Kung i-imaginein ko sa isipan ko ngayon, yung interior design, napakaganda, garahe pa lamang. Sa garahe po na yon, ang dami pong mga luxury cars na naka-park. At kung bibilangin ng halaga, daang-daang milyon po. Ngayon, ang tanong, bakit may ganoong mga ari-arian yung public official po na yon, no? Saan galing ang kayamanan o pinambili niya doon? Sana maimbestigahan din yon, pero ako naniniwala ako na sooner or later, malalaman natin yan. Hindi yan makakapagtago kasi sa ngayon mga tol, talagang tutok ang taong bayan dito. Ito ngayon ang maganda sa pinag-uusapan po natin na dahil po sa binulgar ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang sitwasyon, lahat halos ng mga Pilipino na nakatutok sa kontrobersiya na ito ay nagiging concern. Kanya-kanyang bigay po ng impormasyon sa ating sa kanilang mga pinagkakatiwalaan at nagagamit naman ito ng mga pinagkatiwalaan nila para po makapagsagawa po ng investigasyon at masuri talaga kung legitimate ba yung mga kayamanan ng mga taong gobyerno na ito sa atin sa kasalukuyan. Tuloy po muna natin ang pakikinig dito po kay Secretary Dizon at itatry kong hanapin, Karanasan na tayo sa gobyerno, talagang nakakaluga at nakaka-overwhelm talaga, yung laki ng problemang hinaharap nitong departamentong to. So I just wanted to, first and foremost, ilagay sa tamang konteksto. So dalawa ang kailangan nating major na gagawin in the next few weeks and months. Kasi hindi madali ito, hindi mabilis. Unang-una, kailangan nating panagutin yung mga dapat managot. Tama. Unang-una yun. Kasama dyan yung nakikita nyo kaming nakikipagtulungan sa ICI para alamin yung mga problema sa iba't ibang mga proyekto. Pero kasama din dito yung paglilinis at pagsasaayos ng organisasyon, from top to bottom. At hindi madali yan. Sa dami ng mga opisyal at empleyado dito at sa dami din ng mga kailangan gawin ng DPWH, mahirap gawin ito ng mabilisan, hindi ganun kadali, kasi habang hinahanap natin yung mga dapat managot, kailangan nasa plano din natin is kailangan yung mga proyektong kailangan magawa, tuloy-tuloy pa rin magawa. So hindi ganun kadali. Pero kailangan umaksyon na rin tayo, lalo na sa mga taong sa tingin natin dapat nang masimulan yung proseso ng pananagot nila sa loob ng DPWH. Okay? Ikalawang kailangan natin gawin is kailangan ayusin natin yung sistema at proseso sa DPWH. Kasi marami tayong nakikita ngayon na talagang hindi lang tao ang problema, kundi yung sistema na unfortunately nandito na sa DPWH. Ito, nakita ko na mga tol. Pakinggan po ninyo itong balita na to. Matilitas kaya ang anomalya kung posibleng suspect din ang mismo nag-iimbestiga? Sa pagsusuri ng Bilyonaryo News Channel, ang contractor ng bilyong-pisong kontrata sa Surigao del Sur, kung hindi kongresista, kaalyado naman nila. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Viral ngayon sa social media ang umano'y 1 billion peso garage ng isang gobernador para sa kanyang car collection. Sa isang video ng isang architect. Kung nakita nyo mga tol, grabe Ang lupit ang ganda ng interior design. Biruin nyo, garahe pa lang ito. Baka yung dingding pa lang nito, kayamanan na natin.
Ang lupit. Para sa kanyang car collection. Sa isang video ng isang architectural and interior designing firm, ipinakita nila ang isa sa mga tahanang produkto ng kanilang disenyo. High class ang pagkakagawa mula sa loob ng gusali hanggang sa loob nito. Pero ang pinakakapansin-pansin ay ang hindi bababa sa 8 luxury cars na makikita mo pagpasok mo rito. Ano gusto mong car dito? Pili ka na. Ako? Wala. Wala naman gusto mong car. Ano galing sa car? McLaren, syempre. Ikaw? Ako car. Favorite car? Carla. That's my favorite car. Ako naman, kung ikaw McLaren, ako yung Porsche na GT2 RS. Sa isang Facebook post, tila napansin ng isang netizen ang kaparehong interior design ng bahay sa video na ito sa video. Tingnan nyo halos parehas nagkataon lang kaya ito? O talagang kay Governor Pimentel or Congressman Pimentel ito? Yun na minsan nang inilabas na Surigao del Sur. Baka naka-green screen naman siya. Di ba? Pagka green screen, wala ito. Kung ano yung gusto mong ilagay sa likod ng camera mo, pwede mangyari. Tingnan natin. Governor Johnny Pimentel. Good morning to everyone. To DOH Regional Director Dr. Cesar Castion and the entirety of the DOH Caraga family, as well as the DSWD Caraga family. Allow me to congratulate you in today's launch of the Philippine Multi-Sectoral Nutrition Project. Ayon sa post, gawa umano sa haligi ng korupsyon at kasakiman ng nasabing property. Wala pang tugon si Governor Pimentel sa post na ito sa kasalukuyan. Isang bagong post ang lumitaw, isang araw matapos lumabas ang video. Ipinost naman ng isang social media user ang umano'y construction firm na pagmamay-ari mismo ni Governor Pimentel, ang JNA Pimentel Construction. Ayon sa Philippine Contractors Accreditation Board o PICAB, kumpirmado na ang authorized managing officer ay walang iba kundi si Governor Johnny T. Pimentel. Sa pagsusuri ng Billionaire News Channel, napag-alaman namin na ang kumpanyang ito nakakubra ng 9 na proyekto sa nasasakupan mismo ni Gov. Mula 2016 hanggang 2020, naaabot ang halaga sa 480.5 million pesos. Sa mga panahong ito, naupo siya at ang kanyang dalawang kapatid na sina Vicente Pimentel Jr. at Alexander Ayek Pimentel sa pagka-governor. Nagpalitan din sila ni Ayek sa pagka-congressman ng ikalawang distrito ng Surigao del Sur. Una nang inimbestigahan ng Billionaire News Channel ang long-time ally ng mga Pimentel sa probinsya, ang pamilyang Momo, na may sarili ring construction company na nakakubra ng 1.1 billion pesos na kontrata sa DPWH Caraga Region mula 2017 hanggang 2024. Kasalukuyang Surigao del Sur 1st District Representative si Romeo Momo at tumatayong chairperson ng House Committee on Public Works at co-chairperson ng Infra Committee na nag-iimbestiga sa flood control anomalies. Dati rin siyang DPWH Undersecretary at naging representative ng Construction Workers Solidarity o CWS Party List. Ang grupong nire-representa ngayon ng bilyonaryong si Edwin Gardiola. Bukas ang Billionaire News Channel para sa panig ni Gardiola, pamilyang Momo at mga Pimentel. Yan ang babanggain ngayon ng ICI na iniwan ni Magalong. Sa kanang Secretary Vince Dizon. Alam niyo, tama lamang na umalis si Magalong dyan. Hindi ako sang-ayon talaga Di ko lang makontra si Pangulong Bongbong Marcos Pagdating kasi sa mga Duterte, parang walang integridad itong si Mayor Benji Magalong. Hindi niya kayang sawatahin ang mga Duterte. Di ba kamakailan? Hindi ko alam kung nagkataon lamang ito, mga tol Idagdag na natin ito sa ating topic natin ngayon. Aywan ko kung nagkataon lamang ito dahil nung lumabas po ang investigative reports na ito ng Rappler kung saan sinasabi na ang campaign donor nitong si Vice President Sara Duterte ay tumabo ng mahigit sa 2 bilyong piso na kontrata sa panahon po ng kasalukuyang gobyerno. Ibig sabihin, sa Davao Region, baka nakaka-impluwensya ang mga Duterte para magkaroon po ng proyekto. Ito pong malapit po sa kanila. At syempre, kapag malapit sa mga Duterte, alam na natin, hindi kayang imbestigahan yan ni Mayor Benji Magalong. Saka sa isang banda, at the outset pa lamang, questionable na ang naging desisyon na i-appoint siya bilang advisor at sa katunayan, sinasabi nga ng ating Pangulo, advisor lamang pero umakto bilang investigador. Itong si Magalong Kung natatandaan ninyo, di ba, inalok siya ng ating Pangulo. Sinabi ito ng ating Pangulo sa kanyang press conference na kinukuha siya kaso lang hindi daw kayang bitawan ni Magalong ang pagiging mayor sa Baguio City. Sino ba naman bibitiw? Mayor ka, di ba? Tapos, presidential appointee ka lang. Anytime, pwede kang matanggal. Kaya hindi mo talaga bibitawan yon. Ganun pa man, ipinagpatuloy pa rin yung pag-appoint sa kanya, hindi bilang investigador, kung hindi advisor lamang sa
sa paniniwala na mag-a-advise lang naman siya pero hindi po ganoon yung nakikita natin. Isinama siya ni Secretary Vince Dizon sa Davao Region. Ang daming mga ghost project doon, particular proyekto nitong Diskaya Spouses. Tapos ito pa. O baka isa nga to sa mga dahilan, I am not saying na talagang ito pero baka. Kasi grabe po yung mga impormasyon dito sa investigative reports na ito ng Rappler. Sa investigasyon ng Rappler, nalaman namin na ang campaign donor ni Vice President Sara Duterte na si Glenn Escandor ang nakakuha ng pinakamaraming flood control projects contracts sa buong Davao Region mula 2021 hanggang 2023. Pinakamarami ito both sa amount at number ng contracts. Ang Escandor Development Corporation ay nag-donate ng halos 20 milyon sa kampanya ni VP Sara noong 2022. Pag-aari ni Glenn Escandor ang Genesis 88 Construction na nakakuha ng 35 na flood control projects sa buong Davao Region amounting to 2.9 billion pesos. Base po yan sa data na nakalagay sa Sumbong sa Pangulo website. Ito pong 35 flood control projects na ito ay makikita lahat sa Davao City. Base po sa bilang namin, itong 35 ay nire-represent ang 25% ng total ng flood control projects sa buong Davao City, ang teritoryo ng mga Duterte. Ibig sabihin, 1 in 4 flood control projects sa city ay napunta sa kaibigan ng mga Duterte. Ako si Jairo Boliedo, ang reporter sa likod ng investigasyon na ito. Ipakikita ko sa inyo kung paano namin inimbestigahan si Escandor at ang iba pa naming mga finding. Katulad po ng CLTG Builders at Alfrego na pagmamay-ari ng pamilya ni Senator Bongo, matunog din po sa Davao City ang Genesis 88. Sobrang close kasi ng mga Escandor sa mga Duterte. Mga Escandor din po ang may-ari ng SDevCo, ng Mandaya Hotel, pati ng Matina Enclaves. Una ko pong tiningnan ang website ng Sumbong sa Pangulo at kinuha ko po lahat ng contractors sa buong Davao Region. Pagkalinis po ng database ay gumamit po ako ng command sa sheets na tinatawag na pivot table. Mas madali po kasi nitong bilangin yung mga amount o yung mga numbers na gusto mong tingnan sa database mo. And voila! Genesis 88 nga po yung pinakamaraming contract sa buong Davao Region. Di po ako nakontento lang sa flood control projects. Chinek ko rin po lahat ng DPWH contracts ng Genesis 88 na available sa DPWH website. Base sa bilang namin, nasa 6.8 billion pesos na ang nakuha ng Genesis 88 mula sa mga DPWH contracts. Mula na maitayo ang kumpanya itong 2018 hanggang sa kasalukuyan. Mula 2018 mahigit 6 na bilyon. Pero mula 2022, gawin na natin 2023 hanggang sa kasalukuyan, mahigit sa 2 bilyong piso. Davao Region po ito, malapit sa Duterte. No? Kaya ang influence talaga ng Duterte, malamang sa malamang, ang isang primary factor dito kung bakit parang naso-solo flight nila ito pong mga proyekto ng DPWH dyan sa kanila pong lugar. After the contracts, ang susunod na kailangan naming i-prove ay kung si Escandor ba talaga ang may-ari ng Genesis 88. I and my sources know for a fact, pero para sure tayo ay sumangguni tayo sa Securities and Exchange Commission. Nakuha ko po ang General Information Sheet ng kumpanya mula sa SEC at napatunayan na si Escandor nga po ang CEO ng firm. Officials din po ang mga kaanak niya, kabilang ang asawa niya at mga anak. Kasi po, kung sa DPWH website ka lang titingin, hindi mo makikita ang pangalan ni Escandor sa Genesis 88. Kasi po, isang Saturnino Bentulan ang authorized managing officer ng Genesis 88 na nakikipag-transact on behalf of Genesis 88 with the DPWH. Kaya kailangan mo talaga ng tulong ng SEC. May contracts na tayo and mga amounts, tapos na-prove na rin natin na mga Escandor nga ang may-ari. Ang pinaka-crucial na element ngayon ay yung ties ng mga Duterte sa Escandor. Marami nga available na secondary sources online, pero iba pa rin talaga ang weight ng first-hand sources. Nakakuha ako ng not one, but 3 sources na nag-confirm na close nga ang mga Dutertes at mga Escandor. Yung isa sa mga sources ko ay talagang galing sa inner circle ni Escandor noon, kaya talagang may credibility talaga siya na magsalita tungkol dito. Yung 2 sources naman ay familiar din sa mga affairs ng Dutertes at Escandors. By the way, hindi po namin nire-reveal ang sources para po sa privacy and security nila. Isa pa,
mayroon pong SOTO law or SHIELD law na pumoprotekta sa aming mga journalists para hindi namin i-reveal ang identity ng mga news sources namin. In the spirit of fairness, syempre hiningan po natin ng panig ang mga Escandor at mga Dutertes. Si Representative Pulong Duterte, nag-reply po siya pero wala pa pong reply from the Escandor and Vice President Sara Duterte. We report about these things kasi po pera ng bayan ang pinag-uusapan at pinagastos para sa mga proyektong ito. More importantly, dapat nakikita ng taong bayan ang big picture sa investigasyon ng mga flood control projects na ito. Tama, di ba? Yun ang mahalaga. Transparency. Tapos isa pang issue na malamang sa malamang nakukonsider ngayon kasi sabi niya there is no conflict of interest pero maliwanag po sa tinatadhana ng Article 9 ng ating 1987 Constitution paragraph Section B, Section B, Section 7. No, sinasabi po doon na ang sino mang elected public official or na nasa gobyerno, basahin ko na lang at para hindi ako magkamali, 1987 Constitution, no? May conflict of interest talaga kahit sinasabi ni Mayor Magalong na walang conflict of interest. Meron. Puntahan natin yung B Section 7. Sabi po dito, no elective official shall be eligible for appointment or designation in any capacity to any public office or position during his tenure. Kaya nga inutos ngayon ng ating Pangulo na pag-aralan ng legal team, di ba? Itong appointment niya, inunahan na ni Mayor Magalong at nagbitiw na nga siya. Pero sinasabi niya, no conflict of interest daw. Hindi ako naniniwala dahil ito nga, kitang-kita yung conflict of interest dyan. Pero ito rin ang isa sa mga mahalagang bagay. Bawal dito. Otherwise, wala akong karapatan. Nadidikit kasi siya ngayon dahil meron pong 110 million pesos contracts sa kanilang syudad. Ito pong St. Gerard Construction na pag-aari po ng mag-asawang Diskaya. Na magsalita ng ganito. Kung gago ba ako, kung mad na nakaw ako, magsasalita pa akong ganito, lalabanan ko ba yung matataas sa Kongreso? Kung bulok ako. Tanungin mo si Diskaya kung nagbigay siya rito. Bahala na kayo kung maniniwala kayo sa kanya. Pero balik na tayo dito sa ating magiting na si Secretary Dizon. For the last, I don't know how many years, maybe even decades, no? So yun, ongoing tayo doon. Good morning po. Yung almost 5 billion na total or halaga po ng air assets ni Congressman Saldico is obviously po hindi po kayang kitain ng congressman sa kanya po yung manunungkulan na congressman. I'm sorry? Yun po bang, obviously po for the record po, yung almost 5 billion na halaga ng air asset ni Congressman Saldico ay hindi po niya pwedeng kitain o maaaring kitain sa kanya po. Hindi ko masasagot yan. Unang-una, wala akong ideya. Ito, nakakalungkot ito kasi biruin nyo, yung kongresista na yan, merong 6 na air assets. Ang halaga more than 4 billion pesos. Tapos, comparatively speaking, ang Philippine Coast Guard, 2 lang yata ang air assets. Tingnan nyo mga tol. Kaya nga si Commodore J. Tariela na lulungkot sa nangyayari kasi biruin nyo yung Coast Guard na kanilang pinaglilingkuran sa opisina na sila naglilingkod para sa bayan, ay yung Coast Guard, 2 nga lang. Puntahan po natin yung post ni Commodore J. Tariela tungkol po dyan. I hope makita ko. Hindi ko pala nailagay. Tingnan niya natin kung nandito. Ayan Sabi niya, while I do not accuse anyone of wrongdoing or guilt, it is disheartening to see a legislator possessing numerous air assets. It is an open book that the Philippine Coast Guard is equipped with, 2 lang nabanggit ko, 3 pala. Only 3 fixed-wing aircraft and 2 helicopters for our critical maritime domain awareness. Na-miss ko yung 3. Bali 5 lahat. In the West Philippine Sea and across our nation's maritime jurisdiction. However, I am filled with optimism as we move forward. And under this administration and the leadership of Senator Ping Lacson, I firmly believe we can usher in a new era where things will no longer be business as usual. We need to hold those who have stolen money from our national budget be accountable. I hope and trust that every peso of our hard-earned taxes in the next coming years will be allocated only to what our country truly needs. Ito, aircraft assets linked to Congressman Saldico's firms. Total of $74.65 million or 4.29 billion pesos. 3 helicopter. Tapos
tatlong private jet, no? 1, 2. Nagsama yung dalawa eh. 1, 2. Grabe. Ito yung tinatanong diyan kay Secretary Vince Dizon. Yes, net worth ni Congressman Zaldico. So I cannot answer. But very clear yan. Sabi ng NBI at ng DOJ kahapon, freeze all assets. We have information on assets for assets either directly or indirectly to various companies connected to Congressman Zaldico. We are submitting this list to the DOJ, the AMLC, and the ICI. And we will give it up to those three agencies and institutions to act accordingly. Tapos, Secretary, pagkatapos po ng pagpapadala ng show cause orders, ano po ang magiging expected nating next process natin doon sa 10 DPWH officials na may mga live signs? So, administrative cases will be filed if there is evidence that is not disproven. So, administrative cases at merong karampatang parusa yan, pero hindi lang administrative case. Isasubmit din namin sa ICI ang kanilang mga pangalan at for potential criminal cases to be filed. And since nabanggit na rin po natin si Congressman Zaldico and nasa ibang bansa po siya, ano po mga legal remedies natin? Paano po din kaya yung monitoring na dapat gawin natin habang nasa ibang bansa si Zaldico? I think may gagawin na ang DOJ at ang ICI dito. So, hintayin na rin natin yung mga action ng ICI at ng DOJ in the coming days. Tapos, i-hear ko na rin po, pinag-utos na daw po ni Secretary Laurel yung audit sa lahat ng farm-to-market roads or projects po na gawa na po ng DPWH. May coordination na po ba yung DA? Magkausap na po kami ni Secretary Kiko Laurel kahapon at kasama din po sa mga i-investigahan natin. Tapos may initial investigation na po ba tayo? I mean, pwede po ba natin malaman kung yung mga contractors din po ng mga projects na involved na rin po dito sa investigahan natin? Hindi pa tayo nag-uumpisa ng investigation doon. So, hindi ko pa masasabi yun kung sino yung mga contractor. Magsisimula pa tayo. Thank you, sir. Hey, sir. Maybe we can. Sige, go ahead. Sir, from that 35. Sir, siniling ako na mag-clear na yung mga ibang projects sa Prince District ng Bulacan, sa standard, ang pag-uwi ng DPWH, magbabakak pa tayo sa mga project na gawa nila. Wala. So, sa lahat ng mga nakita namin, hindi ako nagugulat dun sa sinabi ni Bryce Hernandez. Pero, tingin ko hindi lang to First District ng Bulacan. Tingin ko ito, makikita natin all over. At syempre, kailangan natin ayusin lahat yan. Kailangan natin i-correct. Kaya hindi talaga madali ito. Hindi madali. At tingin ko aabutin talaga ito ng even pagtawid ng administrasyon, no? Pero sana sa natitirang 2 taon mahigit na panunungkulan ng ating Pangulo, may makarating sa korte. Kasi we cannot expect na makukulong sila sa pamamagitan na ng conviction. It will take several years, even decade, para magkaroon ng finality sa mga kasong kinakaharap nila. Pero at least kung ang isinampang kaso, like sinasabi nila, malversation at na-breach nito yung ceiling na 8 million pesos, capital punishment na ang mangyayari doon or reclusion perpetua or life imprisonment. Siyempre, pagka ganun ang kaparusahan, no bail recommended dyan pagka malakas ang ebidensya. At as long as habang nililitis po yung kanilang kinakaharap na kaso, kulong ang mga ito. Yon, so far, pagka ganun ang nangyari, ako satisfied na ako doon. Kasi hindi naman pwedeng shortcutin ng method. Alam naman natin yan sa ating sarili. Kahit sinong ilagay po natin na Pangulo dito, hindi pwedeng bukas, sa isang linggo, sa isang buwan, meron ng maparusahan. Hindi po mangyayari yon. That is impossible to happen. Kaya maging realistic po tayo dito, but optimistic. After all, para saan pa nag-iingay tayo kung wala rin tayong tiwala sa ating gobyerno, di ba? Kung wala tayong tiwala sa ating gobyerno, wag na tayo mag-ingay. Ganun lang po kasimple yon. Hanggang dito na lamang mga tol. Magkita-kita tayo mamaya sa programa ni Tol Banat Boy. Bibisita po tayo sa kanyang channel at tayo po ay makipagkwentuhan. 10:00 po ng gabi yan. Mamaya, dito po sa Pilipinas, I do not know sa iba't ibang lugar ng mundo. Pero I hope makita po namin kayo mamaya sa comment sections. And baka naman gusto nyo rin makipaghuntahan sa taas, siguro naman, pwede, no? See you later, Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe, see you always. Bye for now, mga tol.